SSS members and pensioners, it's me Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko dahil napaka-importante din ito. Sabi niya, Ma'am, may tanong ako. May bagong rules daw po ang voluntary member. Kaya sa mga single, walang anak, di raw po makuha ng mga kapatid if mawala yung member. Totoo ba yun, ma'am? Kaya tumigil siya sa paghulog. Ang sagot po dyan, wala po. Wala pong nilalabas na rules sa SSS sa kanilang mga voluntary member. Kung saan nyo man po napanood yan po ay fake news. Wala pong katotohanan yan, kaya wag po kayong maniwala. Alright? Ganito po yun ha. Pagdating po sa funeral and death claim, once na namatay po ang isang SSS member, it doesn't matter kung kayo ba ay voluntary member, self-employed member ka ba, OFW, kasambahay, or household member. Hindi po, yun guys, hindi po natin titingnan yung membership type. Okay? Ang titingnan po natin, ang status ng member na namatay. Ang contributions niya, no, sino yung mga beneficiary niya, ganon. Yun ang titingnan natin. Hindi po titingnan dito kung ikaw ay voluntary member, ikaw ay self-employed, ikaw ay employed, no. Kasi same lang po ang benepisyo natin na makukuha sa SSS regardless of membership type. Lahat po tayo, pareho po tayong eligible sa pag-claim kay SSS ng funeral and death claim bilang kanilang SSS member. Explain further pa natin dito. Babasehan natin tong comment niyo po ha. Pag namatay po ang isang voluntary member at single po siya, walang asawa, walang anak, susundin po natin dito ang order of beneficiary sa SSS. Again, wag po nating tingnan ang kanyang membership type. Kapag po si SSS member na single at namatay, ito pa din ang order of beneficiary na susundin po natin sa SSS. Pag sinasabi nating order of beneficiary guys, sunod-sunod yun ha. At kapag sino yung nilalagay ko, sinasabi ko doon per type of beneficiary, yun lang din yun. Hindi pwedeng i-reshuffle yun. Let's say for example, sasabihin ko ang primary beneficiary ay legal spouse and below 21 years old na anak. Huwag niyong sabihin, ma'am, pwede ba gawing primary beneficiary yung kapatid ko? Hindi po. Kung sino yung sinasabi kong primary, yun na po yun. Hindi nyo pwedeng palitan yun. Nagigets nyo? So ngayon, ganito. Yung SSS member na single, walang asawa at walang anak. So ibig sabihin, wala siyang primary beneficiary. E-X natin to. Ang susunod nating titingnan, secondary beneficiary na. Pag sinasabing secondary, magulang to ng namatay na member. Ibig sabihin, pag namatay po ang single SSS member, ang kanyang secondary, ang kanyang mga magulang, yun po ang magkiklaim ng funeral benefits at death claim. Ang death claim na makukuha ng kanyang mga magulang ay lump sum lang po. Ngayon, pag sabihin nyo, ma'am, patay na rin ang kanyang mga magulang. Pag wala na si secondary, magpo-proceed na ngayon si SSS sa kanyang designated beneficiary. Ang designated beneficiary guys, kung sino yung nilagay niya doon na beneficiary sa kanyang SSS records. Halimbawa, nakasulat doon ang kanyang kapatid. Ibig sabihin si kapatid ang kanyang designated beneficiary. At ang makukuha ni designated beneficiary maliban doon sa funeral ay death claim. At ang death claim ay lump sum. Alright po, so makukuha pa rin yan guys ng iyong mga beneficiary. Tingnan nyo yung order of beneficiary na sinasabi ko po sa inyo. Okay, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.